Dakuan naman natin, Brigada Gabs, ang Negros Island. Kaugnay nga po nitong panibago na namang pag-alburuto ng Mount Canlaon, mga kabrigada, nakataas pa rin sa 6-kilometer danger zone. Ang deklarasyon ng ating mga otoridad dyan sa lugar, mas maraming mga residente ang apektado, mga kabrigada. Ang tanong, ano na bang mga tulong ang naiparating ng ating gobyerno dyan sa lugar na yan? Nasa linya ng ating telepono, mga kabrigada, si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. ASEC Dumlao, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Gab and Abner. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. ASEC, gusto naming makibalita po doon sa pamamahagi po ninyo ng tulong doon sa mga apektado ng mga pagsabog at kalamidad dyan sa area po ng Mount Canlaon sa Negros Island po. Yes, actually, ang Department of Social Welfare and Development mula po nung pumutok si Mount Canlaon ay patuloy at yung pong pagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan nating naapektuhan in coordination, of course, with the local government units. Sa kasalukuyan po, yung total assistance o that total cost of humanitarian assistance already provided by the DSWD ay umabot na po ng mahigit 131 million pesos. Yan po ay binubuo ng mga family food packs, non-food items, at yung pong mga cash assistance na naibahagi ng ating pong departamento. Of course, nagpapatuloy din naman po yung ating mga isinasagawa na mga activities sa ilalim ng ating camp coordination and camp management and protection of internally displaced persons na tungkulin. So, kahapon, doon nga pong nag-alburuto itong si Mount Canlaon. Tiniyak naman po ng DSWD sa ating pong mga partner LGUs na nakahanda po tayo to augment their resources. In fact, for Negros Island and Negros Occidental, more than 250,000 family food packs have been propositioned in those regions. I mean, in those provinces. Dito po sa in-announce kahapon ni Secretary Gatchalian na 250,000 na mga FFPs. Ito ho ba ASEC, sasapat pa ho kaya ito? Kasi kung di ako nagkakamali, di ba, napakarami pa rin ho natin mga evacuees na simula po nung unang eruption pa nito pong Mount Canlaon hanggang sa tuloy-tuloy na pag-aalboroto ho nun, nandyan pa po sa mga evacuation centers. Sapat pa ho ba itong 250K po natin FFPs, ASEC? Yes, ito pong nasa around 250,000 na mga family food packs. Yan po yung mga naka-preposition sa mga spokes and mga last miles po natin. Kasi kung matatandaan, under the Buong Bansa Handa strategy, DSWD endeavored to strengthen its supply chain management, particularly doon sa chain 1, yung pong government sector driven. So, we entered into relief prepositioning agreements with various local government units para po makapag-preposition tayo ng goods sa area, like in sa mga geographically isolated na disadvantaged areas, para madali lang po yung pagpapatid ng tulong. Ngayon, ito pong bilang na ito ay unang-una sapat po sapagkat we've been doing yung pong augmentation support to the local government units since nga po nag-erupt itong si Mount Canlaon. And then every time naman po na nababawasan yung ating inventories or stockpiles, yung ating main warehouse, yung pong nasa regional warehouse po natin ay nagre-replenish. And tayo naman po sa National Resource Operations Center and sa Visayas Disaster Response Center na ongoing yung production ay nagre-replenish nung ating mga stockpiles. So, hindi po, the public need not worry because we have sufficient supplies para sa ating mga naapektuhan na kababayan. ASEC, meron ba tayong numbers ho sa ngayon ng ating mga evacuees na nananatili po sa mga evacuation centers? Nadagdagan ho ba ito mula ho nung nagkaroon ng bagong explosive eruption ito pong Mount Canlaon? Yeah, batid po dun sa aming monitoring, nasa mahigit 3,700 mga pamilya yung pong na mga nasa evacuation centers. In Negros Occidental, nasa mahigit 2,600 po yan na mga pamilya, and then in Negros Oriental, particularly in Canlaon City, nasa mahigit 1,000. I'm sorry, this is outside evacuation centers. Ang nasa inside evacuation center, let me correct myself, ang mga nasa evacuation center in Negros Occidental, nasa 1,700 na mga pamilya. And then in Canlaon City, in Negros Oriental, around 800 families yung nanunuluyan po sa mga evacuation centers.
Ngayon, yung mga outside evacuation centers, kasi marami rin naman po na apektuhan yung mga dati ay naninirahan within the permanent danger zone. Pero nung lumikas po sila ay nanuluyan sa mga bahay po ng kanilang mga kaanak. So pati po yun kasi binabahaginan din natin ng tulong. So yung bilang ng displaced outside evacuation centers, nasa mahigit 2,600 in Negros Occidental and in Negros Oriental, nasa mahigit 1,000 naman po yan ng mga pamilya. At sabi ko nga po, patuloy natin sila na tinutulungan, minomonitor din po natin sila para malaman ano ba yung kanilang sitwasyon and then ano ba yung karagdagan pa nilang ano pa yung karagdagan na tulong na maaari po natin maipabot sa kanila. But itong mga nasa evacuation centers talaga pong regular po tayong nagpapahatid ng family food pa sa kanila. Yun pong binabanggit po ninyo, ASEC, na pagkain, yung iba pa mga tulong sa mga residente, yan po ay temporary solution doon po sa kanilang problema. Doon naman po tayo doon sa itong long-term solution. Sa relocation naman, ano na bang update doon sa mga relocation ng mga apektadong mga residente? Yes, tama po, no, yung meron po kasing nabuo rin na task force Canlaon kasi kung matatandaan nyo po, noong pong last week of February, nagtungo po si President Marcos Jr. Kasama po ang aming butihing Secretary Rex Gatchalian dyan po sa Negros Island para nga po makita yung sitwasyon and then makapag-determina ng tulong, lalo na yung mga long-term solutions dyan sa lugar. Of course, there's a relocation area that has already been identified. There's a task force Canlaon that was established for the purpose of determining ano ba yung magiging plano na para sa mga naapektuhan na communities na nilikas mula doon sa permanent danger zone na mailagay na nga natin sila sa mas safe at secure na lugar. At at the same time, pinag-uusapan din nga po yung mga livelihood activities that will be extended, yung pag-capacitate natin doon sa mga individual, yung mga pamilya, para, yung sabi nga natin, makapag-engage rin sila sa mga activities na mapagkukuhanan na rin ng kanila ng pamumuhay para hindi na po sila bumalik doon sa lugar na kabilang nga doon sa permanent danger zone. So, yeah, the task force Canlaon is really tinututukan po nila ito. So nasa identification ng site pa lang, ASEC, wala pa pong acquisition. So naghahanap ng maaring paglilipatan pero wala pa pong nabibili yung gobyerno na mga lupa kung saan doon po magtatayo na kanilang mga permanenteng tirahan yung mga apektadong residente. Well, on the details of the relocation site, I will have to defer to the Office of the Civil Defense to provide additional information on this. But we understand na meron na po. Meron na po tayong natukoy. Sige po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Yumivit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,